Natin ating mga text sa una po sa 1 Corinthians, sa Ephesians at sa Romans. So tatlo po yung aking kinuhaan para i-present sa inyo sa umaga nito. So basahin po natin yung ating pong text sa 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. Sabi po dito, "For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another the gift of healing by the same Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy. To another discerning of spirit. To another diverse kinds of tongues. To another the interpretation of tongues." And sa Ephesians naman po, chapter 4, verse 11, sabi po dito, "And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers." And lastly sa Romans po, chapter 12, verse 7 to 8, nasabi po dito, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophecy in accordance with your faith. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. Tayo po yung manalangin. Amang Banal, kami po nagpapasalamat sa umaga na itong muli sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, patuloy namin kayo itinataas sa aming kalagitnaan sa umaga na ito, na kayo po ang patuloy na kumilos sa aming mga puso at isipan. At sa oras na ito, sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu, kayo po ay kumilos na may authority and power sa aming mga puso upang sa ganun magliwanag sa amin sa umaga na ito, Panginoon, ang inyong pong mga salita at maunawaan namin ito. Dalangin ko rin po, Panginoon, ay bigyan niyo po ako ng Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa umaga ito, ng wisdom na maghayag, Panginoon, ng iyong salita sa umaga na ito. Dalangin po, gamitin niyo po ang aking buhay, Panginoon, na sa gayon ay tumimo sa kanilang mga puso, isipan, Panginoon, ng mga salita. At sa umaga na ito ay maging kapakinabangan para sa bawat sa amin ang mga bagay na ito, Panginoon. Dalangin po namin sa pag-aaralan po namin patungkol sa mga spirit, sa mga gift of spirit na ito ay ma-discover din namin na aming mga sarili, Panginoon. Ano man po yung mga giftings na pinagalan niyo sa amin, Panginoon, upang magamit para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. O God, patuloy ka namin pinupulit, pinapasalamatan at pinadakila sa umaga nito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito na po yung last part ng ating pong series tungkol po dito sa ating series na about the Holy Spirit. At sa pag-aaral po natin ito, ay marami po tayong natutunan. And na-experience kung paano kumilos ang Holy Spirit. Nandito ba kayo na yung mga nangyayari? I mean, kung hindi nyo na-experience yung mga bagay na yun, well, sorry. Pero para sa mga nandito na na-experience yung pagkilos ng Holy Spirit is a blessing. Tama? Kaya sa totoo lang po, totoo naman, naranasan natin, I think siguro since every Sunday na-experience natin, pero iba yung dealing at iba yung pagkilos ng Panginoon, yung pagkilos ng Holy Spirit since grace encounter hanggang sa panahon, hanggang sa ngayon, naranasan natin every Sunday, iba yung pagkilos. Ewan ko kung nagiging na-observe yun. Since na pinag-aaral, until na pinag-usapan natin yung Holy Spirit. So, nandun yung pagkilos talaga ng Holy Spirit. And me personally, ay talagang na-experience ko rin yung ginagawa ng Panginoon, especially sa ating pananambahan every Sunday. And I hope, hindi po natin nimiss yung mga bagay na ito at yung mga nangyari na ito na ginagawa ng Holy Spirit dahil truly a blessing para sa atin. Kaya po, we encourage everyone na kahit sa pananambahan malamang ay sikapin po natin na dumating ng maaga dahil minsan kahit sa praise and worship pa lang, tumikilos na yung Panginoon. Ang bigat ng baga parang nandun na yung doon pa lang isang binubuhos na talaga ng Holy Spirit yung kanyang pagkilos. Kaya sikapin po natin na dumating ng maaga para hindi po natin mamiss yung pagkilos ng Holy Spirit sa ating buhay. And today po, tatalakayin natin yung different kinds of gift of the Holy Spirit na na-receive natin nung tinanggap natin si Jesus Christ at itignan din natin kung paano po natin madi-discover yung mga giftings na ito na ipinagkaloob sa atin upang maging
pagpapala at magamit natin para sa ating pong simbahan na ito. Ngayon po, diretso na po tayo. Tingnan po natin yung definition ng tinatawag na spiritual gift or definition of spiritual gifts. So what are the gift of the Spirit or spiritual gift? Sabi po dito sa GodQuestions.org, sinasabi po rito, ito yung definition niya tungkol dito sa gift of the Holy Spirit. Sabi niya, spiritual gifts are special abilities, talents, or capabilities given to individual Christians by the Holy Spirit for the purpose of serving God and others within the Christian community. These gifts are not natural talents or skills, but supernatural endowment provided by God's grace. They are meant to be used to build up the body of Christ, which is the community of believers. Yun po yung kanyang pagkaka-define dito sa spiritual gift. And sabi naman po na itong isang Bible teacher na si Sinclair Ferguson. Sabi na po, paano i-define? Nakikita niyo po ba dito sa ating pong screen? Sabi po ni Sinclair Ferguson, ang spiritual gift daw ay given through the Spirit of Christ to equip believers to serve one another in the body of Christ and thus to set a display the unity of the church in the context of diversity and vice versa. For this, love is essential. Mamaya po, tatalakayan natin isa-isa yan. Ang sabi naman po ng isa pang Bible teacher, well-known Bible teacher na si R.C. Sproul, sabi niya, the Spirit gives this gift to Christ Church to empower the people of God to carry out the mission that Christ gave to His people, to bear witness to Him to the uttermost part of the earth. So parang ganito po. Noong tinanggap po natin si Jesus Christ sa ating buhay as a Lord and Savior, na-receive po natin ng Holy Spirit at pumasok po sa ating buhay. At isa sa mga manifestation na na-receive natin ng Holy Spirit ay pinagkalooban niya tayo ng mga giftings or spiritual gifts. Narinig niyo po, nasusunod niyo po. At itong mga spiritual gifts na ito ay nagsisilbing proof that God is truly living inside of us and working in the community of believers. So ito, yung natanggap natin yung Holy Spirit, nung natanggap natin si Jesus Christ, ulitin mo lang, natanggap natin si Jesus Christ, masok sa atin ang Holy Spirit, and isa sa mga proof na natanggap natin ang Holy Spirit, binigyan tayo ng mga giftings, mga kaloob, na magpapatunay na itong Holy Spirit ay natanggap natin. Ganun din, yung manifestation nito is nagpapatunay din sa mga giftings nito, nagpapatunay din na tayo, na ang ating pong buhay ay nananahan si Jesus Christ. And sa church, in application sa church, ibig sabihin kapag nag-manifest sa atin yung mga giftings, yung mga kaloob na meron tayo dito sa simbahan, nagpapakita din na ito na ang Holy Spirit ay nandito sa ating simbahan at siya ay kumikilos at buhay. Ngayon, ano po ba yung purpose ng mga spiritual gifts na ito? Kung bakit niya ibinigay sa atin ito? Una, ang purpose ito is to building up the church and helping each other. Hindi para ipagyabang, dahil sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13, we should use with love because these spiritual gifts, without love, it becomes empty and worthless. So hindi para i-boost yung ating mga sarili pagyabang sa mga gifts na pinagalob sa atin, hindi para ito ay gamitin para patatagin ang ating simbahan at para sa ministeryo sa loob ng simbahan. At ito pong mga spiritual gifts na ito ay ibinigay lamang especially para sa mga believers ni Jesus Christ. At kaya lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng spiritual gifts. Kaya po ang bawat isa na narito na tumanggap kay Kristo ay nagtataglay ng spiritual gifts. So sino po rito tumanggap na kay Kristo? Okay, I hope lahat tayo tumanggap na kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, tayong lahat na tumanggap kay Jesus Christ ay pinagkalooban o nagtataglay ng spiritual gifts. Hindi kayo excited? So, dapat excited tayo kasi nung tumanggap tayo, instant, nagkaroon tayo ng spiritual gifts. Yun yung sinasabi rito. Marahil, ang iba ay pinagkalooban ng isa, ang iba naman ay higit pa. Kaya mapapansin ninyo, mayroong mga gifted na mga katao na kaya nilang mag-multitask. Dahil yung spiritual gift,
sa kanila ay higit sa isa. Pero meron din namang isa na marahil isa lang, pero super naman yung nakakaiba naman yung kanyang amba, di ba? Yung ganon. So, marahil ang iba ay isa, ang iba naman, higit pa sa isa o mas marami pa. Depende sa kaloob na pinagkatiwala sa kanya ng banal na Espiritu. Katulad ng mababasa natin sa Matthew 25:14 verse 13, the parable of talents, kung saan mayroong isang master na pinagkatiwalaan ng kanyang mga servants ng talents or money sa ibang translation, base sa kanilang kakayahan. Ang isa ay pinagkatiwalaan ng 5, ang isa ay pinagkatiwalaan ng 3, ang isa ay pinagkatiwalaan ng 1. Depende sa kaloob sa kanya ng Holy Spirit. Hindi natin pwedeng sabihin na, bakit ito? Bakit isa lang sa akin? Bakit ito sa kanya? Ganito? Bakit sa ganito? Marami? Hindi natin pwedeng sabihin kasi ang Holy Spirit ang nagkaloob sa atin. Wala tayong kakayanan pumili kung ilan, kung ano ang kaloob na ipinagkaloob sa atin. Pero, depende yan sa kaloob ng Holy Spirit sa atin. Depende siguro sa kakayanan na ipinagkaloob, kakayanan ng bawat isa, yung kaloob na ipinagkatiwala sa kanya ng Holy Spirit. Pero ang isang sigurado ako, na ang bawat isa na tumanggap kay Kristo ay tumanggap ng kaloob. So palakpakan natin ng Panginoon. Mayroon tayo ng bawat isa sa atin. Ngayon, tingnan po natin, baka ma-confuse kayo. Ano yung pagkakaiba ng talents at saka sa spiritual gifts? So what are the difference between spiritual gifts and talent? So makikita niyo po dyan. Nakikita niyo po ba ng malinaw? Malabo. Medyo maliit. Pero ganito po. Ito yung pagkakaiba ng talents at saka sa spiritual gifts. Sinasabi nito, ang talents ay pwede natin ma-attain sa pamamagitan ng genetic or training. Ibig sabihin, ang ating mga magulang ay may mga talent, likas na talent o abilidad, kagaya ng pagluluto, pagdadrive, ano ba mga talent, pagdodrawing, yun yung mga talent eh. Pwede natin makuha, mamana raw yun sa pamamagitan ng ating mga magulang through genetics. And pwede rin to training. Ibig sabihin, wala ka dating alam, pero nag-training ka, na-attain mo yung talent o yung skills sa pamamagitan ng training. Ganun yung talent, pwede makuha. Pero yung spiritual gifts, ito ay makakamtan mo lang at makukuha mo sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Jesus Christ at sa pamamagitan ng work ng Holy Spirit. Malinaw po ba? Alam mo, ulitin ko sa simula. Malinaw po? Okay, so dapat lang natin kasi kundi ulitin natin sa simula. Okay, so balikan natin ulit. Ang talent, through genetics, pwedeng makuha, training, ang gift of the Spirit ay pwede natin, makukuha lang natin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito ay kaloob ng Holy Spirit sa atin. At ang talents naman po, everybody ay pwedeng makamtan ito. Pwedeng magkaroon nito. Yung talents, everybody, lahat, kung sino, lahat ng tao, pwedeng magkaroon ng talent. Samantala, spiritual gifts, only the believer of Jesus Christ ang pwedeng makatanggap ng spiritual gifts. Pangatlo, ang talents naman, ang purpose nito is various purposes, kahit saan mo pwede mong gamitin. Pero ang spiritual gifts, ito ay nakalaan lamang sa pagsiserve para sa Panginoon at others, lima pa, sa ministries. So, kumbaga, ang pagkakaiba ng talent, pwede mong gamitin sa ibang bagay, kagaya sa mga musicians o sa mga ibang mga ano na, para sa kung saan mo pwedeng gamitin, malawang lang mo pwedeng gamitin. Samantala, ang spiritual gifts ay nakalaan lamang para sa Panginoon at sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Yun yung pagkakaiba ng spiritual gifts sa talent. Pangapat, ang talents ay pwede mong makuha through birth. Katulad na sabi ko kanina, pag pinanganak ka, namana mo yung talent ng tatay mo, at kapanganak mo ka lang, pwede mong mamana yung talent. Inborn, pwedeng ganon. Samantala, ang spiritual gifts naman, makukuha mo lang siya sa pamamagitan ng new birth, na maisilang ka muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Doon mo lang pwedeng makuha yung spiritual gift. And lastly, ang talent ay hindi nawawala, sabi ng iba. Pero debatable pa rin. Samantala, ang spiritual gifts, ito debatable din. Ang sabi nila, pwede rin mawala
at pwede mag-diminish pag hindi mo nagagamit at hindi mo napapractice. Same as talent. So yun yung pinakaiba ng spiritual gifts and talent. Ngayon, again, sa pagkakaroon po ng magkakaroon lang tayo ng spiritual gift kung tayo ay tumanggap kay Jesus Christ at na-receive natin kung na-receive natin ang Holy Spirit, doon natin siya matatanggap. Pero may mga pagkakataon din na yung ating pong mga spiritual gifts ay kailangan muna natin din ma-discover. Kailangan natin ma-practice para ito ay mag-manifest and mag-grow sa ating buhay. At ito rin ay ma-confirm din natin kung ito ba talaga yung ating gifts. Like for example, before, nung ako po ay nagsisimula pa lang din sa pagtugtog, meron akong talent siguro na maliit. Nagsimula ako during Banara Days, ako sa mga iba na nakasama namin sa worship team. Basic lang din yung alam ko sa pagtugtog. Kaya nga, lagi rin ako napapagalitan ng mga nagtuturo sa akin, yung mga kasama namin sa worship team. Kasi nagsimula din ako sa talent lang, nakakaunti. Pero, sino mag-aakala na nung ipinigay ko yung buhay ko sa Panginoon, nagdedinigay ko yung sarili ko talaga sa worship team, binilan ko yung panahon ko sa worship team, ay yung aking maliit na talent ay nag-transform, na-develop into a spiritual gift. So talent, dati meron akong talent na maliit na konti, pero nung dinedicate ko yung buhay ko sa Panginoon, dilaan ko talaga yung panahon ko para doon sa worship team, para doon sa gawain ng Panginoon, yung aking talent ay nag-transform into a spiritual gift. So may mga pagkakataon na gano'n. Kailangan mo lang ma-discover yung giftings para ito ay mag-grow, para ito ay mag-manifest sa buhay mo. So ganun po, minsan kailangan natin i-discover natin yung mga spiritual gift. Minsan kasi may mga ibang spiritual gift na litaw na. When we receive the Holy Spirit, litaw na agad, nagpamanifest na agad yung giftings na pinagkaloob sa atin, yung na-receive natin. Pero may mga pagkakataon din naman, ang mga giftings na natanggap natin, ay kailangan pa natin i-discover para masabi natin na ito ay gift ko na kaloob sa akin ng Panginoon. Kaya kung sa tingin ninyo, yung mga giftings ninyo ay medyo alanganin pa kayo, sa tingin ninyo medyo, hindi ako sigurado kung ito ba ay spiritual gifts na kaloob sa akin ng Panginoon, ang gawin po ninyo, mag-involve kayo. Para ma-discover ninyo kung ito mga gifts na ito, ay totoo ba ang kaloob sa inyo ng Panginoon. So, join kayo sa anumang ministries na meron tayo, and hindi lang po ito yung ministries na nakikita ninyo, ito lang yung mga ministries na po pwede nyo salihan. Pwede rin itong mga giftings na pinagalob sa inyo para ma-discover nyo sa mga small groups, sa inyong mga cell groups. Pwede kayong mag-song lead, pag kayo ay may mga gathering, pwede kayong mag-volunteer sa mga cell group leader nyo. Kanta tayo, pwede tayo tumugtog, yung may mga gift na mga ganito, madi-discover nyo doon. And kapag na-discover nyo yun, pwede nyo sabihin na ito ay talagang spiritual gift na kaloob sa akin ng Panginoon. Now, pangalawa, ano ba yung purpose ng spiritual gifts? So nakita natin, ano yung definition ng spiritual gifts? Ano yung purpose nito? Ay ano yung pagkakaiba ng talents sa spiritual gifts? Ngayon po tingnan natin, ano ba yung purpose ng spiritual gifts na ito? Bakit ibinigay sa atin ng Panginoon? Ano ba yung para saan? Para anong kapakinabangan ito para sa atin? Sabi dito, ang purpose ng spiritual gift, number one, ay to building up the church. So yung building up the church, magkaiba po sa construction of the church. So baka akala niyo pag sabi pinagkalooban ko ng spiritual gift, ang sabihin nyo, i-construct yung church. So magkaiba. Ibig sabihin ng building up, ito yung spiritual gift na pinagkaloob sa atin, mga believers, to strengthen and edify the church community. Each gift contributes to the overall health and growth of the church, ensuring that it functions effectively as unified body. So, bigyan ko po ng paliwanag. Sinasabi ko rito, ang purpose po ng spiritual gift na ito ay para patatagin, palakasin ang body of Christ, our church, o lahat ng simbahan. Sapagkat ang bawat spiritual gift na ibinigay sa atin ay may kakayahang magbigay ng overall effect sa health and growth ng ating pong church. Kaya ang bawat isa sa atin ay mahalaga. So yung mga spiritual gift na pinagkaloob sa inyo, maliit man yan sa tingin ninyo, yan ay mahalaga. So hindi po pwedeng baliwalain na
ay hindi na ako pwede dyan kasi hindi naman masyado yung gift na binagdalog sa akin. Hindi ako pwede dyan. Kayo na lang yan ng mga may magagandang mga kaloob. Hindi. Sinasabi dito, maliit man lang yung spiritual gift, hindi man masyadong pansin, hindi man masyadong obvious, pero ito ay may malaking maiaambag at merong malaking may contribute sa overall health and growth ng ating pong simbahan. At kapag napansin ninyo, kapag yung mga spiritual gifts nito ay nagagamit natin, ang church natin ay tumatatag, ang ating church ay sumisigla, ang bawat ministries ay nagiging masaya. In a way na nagiging masaya sa loob ng simbahan dahil nagpa-function lahat ng giftings na pinagalob sa atin. Isang halimbawa dyan, yung parte ng ating katawan, na kapag pansin ninyo, kapag yung isang bahagi ng katawan mo ay sa tingin mo ay hindi nagpa-function, ano yung pakiramdam? Diba, nalulungkot tayo kasi parang teka lang, may problema kasi hindi nagpa-function ng maayos. Kaya kahit na sa tingin nyo, yung pinakamaliit na pinakadulo ng daliri ninyo na walang function, kahit yung kuko, dati iniisip ko yung kuko sa paa, bakit? Ano bang purpose ng kuko sa paa? Na-realize nyo? Ano yung purpose ng kuko sa paa? Bakit? Hindi naman sa kamay, pwede pang kamot. Pwede rin naman pang kamot, pero mas higit pa doon yung purpose eh. Kumbaga parang pinapatigas niya yung kuko para pag yung paa mo, daliri mo, sakaling babagsakan, hindi gaano masakit, hindi madulog yung laban mo. Yung isa din sa ko, parang pwede para sa akin. Dahil na pa kayo kasi naano kayo, nung nabagsakan ako sa paa, aray, saan ko. Pero dahil may kuko, hindi gano'ng na-apektuhan. Pero kung wala kuko, sigurado durog talaga. Diba? So yung simple purpose, pero ibig sabihin, mahalaga. Lahat ng parte ng ating katawan ay mahalaga. So sabihin niyo sa kapatid ninyo, mahalaga ang kapatid. Yeah. Kahit yung kanyang gifts ay sa tingin natin hindi kaanong obvious, pero iyan ay mahalaga sa Panginoon. Mahalaga sa loob ng simbahan. Meron siyang malaking maiaambag. Katulad na naman, alam ninyo, isa sa mga example din dito na, pansinin ninyo, kapag yung mga spiritual gifts ay nagagamit, nagiging masaya ang simbahan. For example, nung GE natin, alam nyo, yung GE, ang matindi dyan, yung preparation ng mga team leader. Pero nakakatuwa tignan na kahit pagod na yung mga team members, ay nakakatuwa, nandoon yung kagalakan dahil lahat ng department ay nagpa-function, nag-work properly. Di ba? At sa ganung bagay, nakakatuwa tingnan na kapag ang lahat ng ministry o aspeto ng church ay kumikilos, lahat ay nagpa-function, masigla ang simbahan. Kaya napaka-importante yung parte ng bawat isa. For example, kung wala yung sa DECO, hindi nagpa-function ng maayos, nararamdaman ng ibang department niya kasi para nagkakaroon ng pagkakagulo, kakulangan. Pero kung lahat ng function is masaya ang loob ng simbahan. Lahat ng ministry ay kumikilos, hindi lang si pastor ang kumikilos, lahat ng department kumikilos, tayo ay nagkakaroon ng pagpapanatag sa simbahan. Nabibuild up ng ating church. And that's number one purpose kung bakit ipinagkaloob sa atin ang spiritual gifts. Kamalawang purpose ng spiritual gifts kung bakit ito ipinagkaloob sa atin is unity and diversity. Ibig sabihin po ng diversity, yung pagkakaiba-iba. Pagkakaiba-ibang bahagi. Sabi po rito, these gifts highlights the diversity within the body of Christ. While each member has a unique gift, they all work together harmoniously, promoting unity and mutual dependence among believers. So ito yung interesting part dito. Although ang bawat gifts na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay iba-iba, unique sa bawat isa. Unique yung gift ni Monica, for example. Unique yung kay LJ. Unique yung kay Jara. Kalimutan ko. Ang bawat isa sa atin na nandito na may kaloob ng giftings, iba-iba yan. Walang magkakatulad dyan. Marahil magkaparehas kayo marunong gumitara, marahil parehas kayo magaling mag-drums, pero iba-iba yung level. Walang same amount. Magkakaiba yan. Pero ang bawat isa ay pwedeng mag-function ng maayos. Like for example,
ang isang drums, pag pinatugtog mo yan, pwede mong mapakinggan ng maayos. Pwede rin. Pag isa lang ang drums, tumugtog maayos, pwede. Maganda. Ang bass, pwede rin tumugtog ng maayos mag-isa. Kaya na rin pagandahin. Pag isa lang siya, pwede kaya. Lahat ng instruments ito, keyboard and gitara, pwedeng tumugtog individual na maganda. Pero higit na mas maganda pag pinagsama-sama natin. Ganun yung spiritual gift na kaloob sa atin. Ito magkakaiba, pero mas maganda at mas matatag kapag ito ay sama-samang nagagamit sa loob ng simbahan. Yun po ang purpose ng spiritual gifts, para patatagin at pagbuklod-buklod din yung bawat isa sa pamamagitan ng mga spiritual gifts na pinagkaloob sa atin ng Holy Spirit. Pangatlo po, ang purpose ng spiritual gifts ay service and ministry. Sabi po dito, spiritual gifts enable believers to serve one another and carry out various ministries, whether it's teaching, healing, or offering wisdom. These gifts equip individuals to meet the need of others and advance the vision of the church. So ito po mga spiritual gifts ay binigay sa atin to serve one another para sa iba't ibang pakinabangan ng iba't ibang ministries. So, mapapansin nyo dyan, sabi doon, service and ministry. Hindi po nakalagay doon for self-edification. Para patatagin yung sarili. Hindi lang yon. Kundi, ang main purpose talaga is to serve one another. And to serve in the ministry. Sa gawain ng Panginoon, anumang aspeto ng gawain ng Panginoon, dapat yung spiritual gift na tinaloob sa atin ng Banal na Espiritu. Pangapat po, ang purpose po ng spiritual gifts na ito ay to manifest a manifestation of the Holy Spirit. Sinasabi dito, the presence of the spiritual gift is a manifestation of the Holy Spirit work within the church. Katulad na banggit ko na, they serve as evidence of God's active involvement and presence among His people. Ito yung pinakamaganda niya. Katulad na banggit ko kanina, isa sa mga manifestation ng ang Holy Spirit ay kumikilos sa atin sa pamamagitan ng mga giftings na pinagkaloob sa atin. And pangalawa is, ito rin ay nagsiserve na ang Diyos ay nasa puso ng bawat isa at siya ay kumikilos din po sa loob ng ating simbahan. Iyon po ang para ma-display yung work of the Holy Spirit, yung presensya ng Espiritu sa ating pong simbahan at sa ating pong mga gawain. Panglima, ang purpose po ng spiritual gifts is para din pwede rin, yung sabi ko na spiritual growth or personal growth. Dahil kapag yung ating pong spiritual gift ay na-utilize, na-observe natin o na-experience natin yung presence ng Panginoon at nakikita natin yung ating spiritual gift ay nag-grow, pwede natin sabihin na I belong sa kanila. Dahil yung gift ko ay dapat doon sa ministry na meron ng simbahan. Ganun po yun. Kaya pwede rin siyang personal growth. And lastly, ang purpose is to witness the Word. Witness to the Word. The effective use of spiritual gift can also serve as a powerful witness to the Word. When the church operates in love and unity, demonstrating the power and presence of the Holy Spirit, it can attract others to our faith. Kapag nakikita ng iba, ng mga unbeliever, na itong church na ito ay nag-grow, yung mga giftings na kita ay nagmamanifest talaga, napapansin na yung Holy Spirit ay nandun sa simbahan, yung mga unbelievers ay na-attract, pwedeng ma-attract sa pananampalataya. Katulad na lamang nung sa Acts, lumabas natin, nung bumuha ang Holy Spirit, nagsalita, nagmanifest sa kanila yung spiritual gifts, pamamagitan ng tongues, speaking in tongues. Napansin yung mga unbelievers sa labas na nagpamanifest yung Holy Spirit. Kaya ang nangyari, na-attract sila. Kaya nung nag-preach si Peter, 3,000 agad yung nasave. Kasi nakita nila na totoo yung Holy Spirit nagpamanifest. Kaya madali silang naniwala sa pamamagitan ng mga giftings na ito. So pwede mangyari dito sa atin. Kapag nakikita ng unbeliever na tayo ay talagang yung Holy Spirit ay nandito sa atin sa bahan, nag-manifest yung mga giftings na pinagalob sa atin, pwede silang masave sa pamamagitan ng mga spiritual gifts na ito. Now, ang isang pinamagandang example dito sa pinag-usapan natin ito, ang Church ng Corinth. Sapagkat ang Church ng Corinth ay isang gifted na church na pinagkalooban ng iba't ibang uri ng mga spiritual gifts.
Subalit ang mga spiritual gifts na ito ay minsan nagiging cause din ng kanilang problema sa loob ng simbahan. Dahil marahil, bago sa kanila yung mga giftings na ito, hindi pa nila alam kung paano gagamitin ng tama. Ang iba, pinagyayabang ang kanilang mga spiritual gift dahil sa tingin nila, ang kanilang mga spiritual gift ay mas mahalaga kaysa sa iba. Pwede mangyari, di ba? Sa tingin mo, yung gift ko, kakaiba sa inyo. Higit na mas maganda kaysa sa mga giftings na kaloob ninyo. Ganun nangyayari. Nagiging cause din ng kaguluhan sa kanila dahil minsan, yung mga spiritual gifts ay ginagamit to intimidate others. Dahil sa tingin nila, masyado silang spiritual. Yung ibang tao na hindi masyado spiritual, pagka nakikita nila yung dapat irespeto mo ko kasi spiritual gift na meron ako ay mas mataas kaysa sa spiritual gift, yung level ng spiritual gift na meron ka. So, ginagamit nila yung to intimidate yung ibang tao para ipakita sa kanila na mas lalong spiritual sila kaysa sa iba. Kaya ang bagay nito ay nagiging cause ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanilang simbahan sa Church of Corinth. Hindi nagiging problema nila. Nagpapatahasan sila ng mga spiritual gifts. Kaya, isa sa mga interest ni Paul sa kanyang sulat sa mga Korinto ay tungkol dito sa spiritual gifts. At kung paano na dapat i-handle ng tama ang mga spiritual gifts na ito. And then, para isettle ang bagay na ito, gumamit si Paul ng isang analogy na kung saan inihahalin tulad niya ang mga spiritual gifts sa ating katawan. Na parang ganito, bawat isa ay binubuo ng iba't ibang parte, pero sila ay bahagi ng iisang katawan. So basahin natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 2 to 26. Medyo mahaba itong reading na ito, pero gusto kong maunawaan natin, dahil dito pa lang sa mga verses na ito, ipinapaliwanag ng ni Paul ng maayos kung paano natin ma-handle yung ating pong mga spiritual gifts. At ganun sa kanila din. So basahin mo natin, Tagalog naman ito. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 2 to 26, sabi rito, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatili isa. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Dahil sa church settings nila, halo-halo yung church congregation. Merong mga Hudyo, merong mga Hintil, merong mga believer, merong mga unbeliever. So, halo-halo. So, kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Kaya pinapaliwanag ni Paul kung paano gagawin nila. Sabi nito, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba bahagi ng katawan? Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, nilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ay bahagi, kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahina, siya pata ang kailangan. Na-observe niyo? Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaano kapuri-puri ay pinag-uulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya natin higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit, nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahagi hindi gaano marangal. Upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. So ganun po, describe ni Paul ang
mga giftings na ipinagkaloob niya sa atin sa loob ng simbahan, bagamat ito ay iba-iba ng level, iba't iba ng functions, pero ito ay may malaking bahagi at ito ay may malaking maiko-contribute para mag-grow yung health ng ating pong simbahan. Kaya po talaga, salamat tayo dahil ang bawat isa ay mahalaga sa simbahan. Bawat isa sa atin ay may parte na dapat gampanan. So yun ang dapat natin ma-discover kung paano ma-discover yun para ang church natin. Imagine, kung bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin na may gift na nandito ay kumikilos ayon sa kanyang kaloob. Ano kaya pwedeng mangyari sa loob ng ating simbahan? Diba? Nandoon yung grow. Nandoon yung good health ng ating simbahan. Nandoon yung pag-build up ng church, nang mamamagnipa yung Panginoon sa pamamagitan ng ating mga talento. Ganun po yun. Kaya sa tingin ninyo, yung inyong pong mga spiritual gifts, minsan, ang mga napapansin lang natin ng mga spiritual gifts is yung mga nandito sa taas. Yung mga na tumutugtog, yung mga kumakanta, yung nagpipreach. Sa tingin natin, yun lang yung mga litaw na mga spiritual gifts. Pero kahit na yung mga gift ninyo sa pagsiserve, sa health, ay isa rin pong malaking bagay. Imagine, kung meron tayong gawain, walang kikilos para sa atin. Ano mangyayari? Magugutom tayo. Di ba? Magugutom tayo kasi walang magpiprepare. Walang magkano ng ating mga pagkain. Walang mag-aayos ng mga upuan. Kasi ang nakikita lang natin yung nandito kasi walang kikilos. Pero, pansinin ninyo, kapag ang mga gift na ito lahat naggamit kahit yung mga maliliit na bagay sa tingin ninyo, ay mayroong malaking impact sa bawat sa ating church. Imagine, darating tayo dito dahil hindi kumilos yung may gift of serving. May gift of service, darating tayo sa umaga, magulo pa yan, yung mga upuan, hindi pa yan nakaayos, hindi malinis yung ating simbahan, walang maayos na kalagayan ng ating church. Kasi yung may gift of service, hindi gumawa. So, ang nangyayari, apektado tayong lahat. Sabi nga ron, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Yun po yung totoo nun. Kaya po, pasalamat tayo kahit yung mga gift of service, gift of health na yan, ay merong malaking ambag po sa ating pong simbahan. Now, dako po tayo sa pangatlo. Ito po yung mga list of gifts of the Spirit. Mga spiritual gift, ito po yung mga list. So, basahin po natin. Una po rito, spiritual gift ay administration. Makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Ito po yung mga verse. Basahin natin na po yung mga gifts. So, administration, gift of help, gift of giving, gift of mercy, service, faith, exhortation, wisdom, knowledge, teaching, pastoring, apostleship, evangelism, leadership, prophecy, tongues, interpretations of tongues, healing, miracles, discerning of the Spirit. Pero, no? Ang gusto ko lang pong tutukan, ito pong new sets of spiritual gifts na ibinigay ni Paul sa Romans chapter 12, verse 6 to 10. Sapagkat I think ito po yung spiritual gift na mas litaw sa ating pong panahon dito sa tinatawag na 21st century or church age. But please don't misunderstand me, ha? Huwag niyong ma-misunderstand yung aking pong ipipresent sa umaga. Sapagkat hindi po porket yung sets lang ng spiritual gifts sa Romans 12, yung aking pong i-share, ipipresent sa inyo, hindi po ibig sabihin na ito lang po yung mga spiritual gifts na available sa atin, kundi dahil ito lang po yung tingin ko na litaw para sa ating pong panahon ngayon. So magkaiba po yun. Hindi ko sinabing ito lang, kundi sinasabi ko ito lang yung litaw, pero marami pang spiritual gifts. Naintindihan niyo po? Kasi alam niyo po, ito pong topic natin na ito ay napaka-controversial. Napaka-controversial itong topic na ito sapagkat kahit ang Bible ay walang malinaw na detalye ibinigay patungkol sa mga spiritual gifts. And even yung mga well-known Bible teacher and mga scholars ay hindi rin nagkakasang-ayon pagdating dito sa spiritual gifts na ito. Kahit sa panahon natin ngayon at sa mga nakalipas. Maraming hindi nagkakaunawan dito. Una na rito,
hindi sa mga hindi pagkakulawaan nila, ngayon gusto ko lang i-discuss ito dahil para dumating man sa punto na encounter ito, aware tayo sa mga issue na ito. Una, ang isang issue na pinagtatalunan na dito, yung bilang ng spiritual gifts. Kung mapapansin ninyo sa Bible, kahit sa Bible, sa iba't ibang, napansin nyo kayo sa Corinthians, iba, sa Ephesians, kakaunti, sa Romans, iba rin. Pag pinagsama-sama, magkakaiba pa rin. Kahit, ngayon, mamaya, pag-uwi nyo, tignan nyo sa internet, i-search nyo rin, spiritual gifts, lalabas doon, iba-iba rin yung magkabilang. Iba-iba rin. Depende sa presentation, depende sa, kung ano yung gusto nilang palabasin. So una, magkakaiba ng bilang. Merong iba nagsasabi, siyam, merong 7, merong 12, merong 20, merong 28, at iba, masigit pa. Ganun yung spiritual gifts. Higit pa sa isa, higit pa sa napakarami, iba-iba. Pero, yung kinuhaan natin na yan ay merong passage, ibig sabihin, safe tayo. Kasi yung iba, walang mga passage na kung pwede pagkuhaan, medyo hindi ganun kalinaw. Pero tayo, kinuhaan natin yung malinaw na merong passage talaga para safe tayo. Pangalawang pinag-usapan dito is yung different perspective and presentation. Nakakaiba ng kanilang presentation. Yung sinasabi ng iba, ganito, yung sinasabi ng ito, depende sa presentation na kasi kaiba-iba sila ng turo. Kahit na sila dyan, MacArthur, sila, yung mga sikat na Bible teacher sa panahon natin ngayon, magkakaiba talaga sila ng hati. And ito yung pinaka-controversial issue. For some, spiritual gifts are not active in our present generation. Yung iba daw dyan, hindi na active. So mamaya titingnan natin. So ito yung mga point na gusto kong tingnan natin para at least maging aware tayo. Unang perspective na pinagtatalunan na dyan, meron kasi mga katuruan na katulad ng cessationist view or doctrine. Sabi dito sa itong mga cessationist view, sabi nito, some scholars believe that a certain spiritual gifts such as speaking in tongues, prophecy, apostleship, miracles, and other great gifts cease o nawala na after the apostolic era and are no longer active in the church today. Itong mga cessationists, ang paniniwala nila, yung gift of tongues, prophecy, apostleship, miracles, and other gifts ay nawala na. Dahil itong mga gifts na ito ay kaloob lang daw sa mga apostol na para sila ay magkaroon ng ma-authenticate, ma-validate yung kanilang calling. Ibig sabihin, nagpapakita sila ng mga signs and wonders, nagpapagaling sila ng mga may sakit, bumubuhay sila ng mga patay, nakapagsalita sila ng mga speaking tongues to validate their gifts. O yung Holy Spirit na at ang Diyos ay totoo sa pamamagitan ng mga giftings na ito. Ito yung mga signs na nagsasabi na itong mga disciples na ito ay totoo. Even Jesus Christ, nag-perform ng miracles para maipakita rin. Doon hindi naman need, pero para makita, maniwala ang mga tao na itong Kristo na ito ay totoo sa pamamagitan ng mga signs and wonders. Now, yun yung kanilang view. Kasi sabi na itong mga yung others ay hindi na applicable sa ating panahon ngayon. But, may mga debatable. Sabi naman ng iba, kinontra siya ng continuationist. Sabi na, others hold the belief that all spiritual gifts, including more supernatural ones, are still active in the church that can be manifested by believers today. So, kinontra naman sila. Sabi na, hindi. Yung mga giftings na yan, lahat yan, kahit yung mga supernatural gifts, ay totoo na function pa, and active pa sa ating panahon ngayon. Sabi nila. Pero sa totoo lang, totoo ba na active pa? Hindi ako yung point na nasa taas. Pero ang question is, it is truly working pa rin ba sa atin? Meron pa rin ba kayo nakikita na bumuhay ng patay? Meron pa rin ba kayo nakikita na gumaling, na ipinalangin, na ibig sobrang nananakaramdaman? Instant, gumaling? And dahil nung araw, nung panahon ng mga apostles na ito, yung, huwag yung mamasamin, yung spiritual gifts, katulad ng speaking in tongues, ay isang manifestation din na ibig sabihin, ginagamit ito para yung ibang mga lahi na walang pagkakilala sa Panginoon, hindi nakakaintindi ng kanilang mga salita at nangyayari doon sa pamamagitan ng mga spiritual gifts of tongues, ay
na uunawaan nila kung ano yung nangyayari doon sa community ng Jerusalem. Sa pamamagitan ng pag-ibang salita, iba't ibang mga mensahe, naririnig nila yung word of God. Though hindi kasi nila sila Hudyo, pero iba-ibang lahi na pumunta ron. Pero nag-speaking tongue sila, iba't ibang mga lingwahe na unawaan nila kung ano yung sinasabi patungkol doon sa sinasabi ng mga disciples na ito. Kaya, ang paniniwala ng iba, pwedeng wala na, at iba naman, nagko-continue pa. Pero, parehas sila may point na tinatapin. Kung binasa ko yung article, parehas silang may point. Parehas. Kasi yung iba naman, yung sensation is masyadong extreme kasi sabi, stop na. Pero ang totoo, stop na ba? Well, meron isang view naman na tinatawag na continuation, cautionary view. Ito naman, nasa gitna. Ibig sabihin, naniniwala sila na though, hindi na nagpapatuloy o yung iba nagpapatuloy pero hindi na same amount of yung level ng power. Para ibig sabihin, yes, ang Panginoon ay hindi na gumagawa ng mga miracles in a way na yung sobrang level na kaya bumuhay ng patay, sa panay yung mga mayroong gift of miracles or gift of healing, hindi na nila kaya bumuhay ng mga may patay, pero kaya pa rin magpagaling. Hindi nga lang yung level ng spiritual gift nung araw na kaya bumuhay, pero panalangin yung patay, kaya bumuhay, wala nang gano'n, pero kaya magpagaling. Mga may sakit, yung level lang ng na kaya, pero hindi yung level na So, ibig sabihin, nandun pa rin yung gifts, pero hindi na yung same amount of yung level ng giftings. Ayaw na, iintindihan niyo yung ibig sabihin. So, itong cautionary view, ay nasa gitna lang siya. Naniniwala siya na hindi na nagpapatuloy yung iba sa same amount, pero naniniwala siya naniniwala siya na nagpapatuloy pa rin yung iba, pero hindi na ganung amount lang. Parang ganun yung view nila. So, kaya, diniscuss ko ito para at least maging aware kayo, makapag-isip kayo, ano ba yung totoo, ano ba yung perspective na tinitingnan natin dito. Kaya, ito, binibigay ko sa inyo yung spiritual gifts ay dito sa Romans chapter 12, verse 6 to 10. Ito lang yung mga obvious sa panahon natin na pwede natin sabihin, parang i-claim. Dahil wala naman siguro itong gift, pero gift of miracles na kaya bumuhay ng patay. Sabi ko, o gift of healing na kaya talaga magpagaling, instant, sino na. Pero itong set of gifts na ito, ibinigay ni Paul sa mga Romans, dahil ito sa tingin ko, litaw para sa atin ngayon. So kung may tanong pa kayo, pwede na tanongin si Pastor lately, but diniscuss ko lang para at least meron tayong view. Okay, una na rito, gift of prophecy, o pwede rin preaching. So yung sinasabi rito sa Romans, unang gift dito ay pinapakita ay gift of prophecy and pwede rin gift of preaching. Dahil dati, yung prophecy, ginagamit para, may dalawang bagay, ginagamit ito para ihayag yung future events na mangyayari sa hinaharap. Yun ang dating purpose ng prophecy, future revelation. Pero nung sinasabi nila, nung ang Bible ay natapos na, na-canonize na yung Bible, ang gift of prophecy ay hindi na yung level ng future event yung sinasabi, kundi ito ay pinipreach na lang niya kung ano yung nasa Bible. Dahil wala nang bagong revelation na ipinagkataon sa atin simula nung natapos na yung Biblia. So, ang ginagawa ng mga prophecy, yung level ng prophecy is dinideclare na lang kung ano yung nasa Bible. Yun na lang, pinipreach na yun. Pero pwede pa rin siya sabihin na gift of prophecy. So, nangunawaan niyo po, hindi na yung level ng future revelation, kundi pinaprophesy nyo lang kung ano yung nasa Bible. Sinasabi niya, dinideclare niya through preaching. Yun po yung sinasabi doon. Pangalawa, gift of serving and ministry. Yung gift of serving, isa din po dito yung pwedeng i-relate natin yung gift of health. Yung gift of serving at gift of health ay halos magkaparehas lang din. Pero itong serving, sinasabi nito ay pwede rin ministering. Yung gift of service, dito na pumapasok yung iba't ibang level. Like, pwede din sa mga pagtugtog, na any kinds of service na meron tayong gifts ay pwede pumasok dito sa ministering. Lahat ng health, lahat ng dito pumapasok din sa service and ministering. Kaya kung sa tingin ninyo, hindi masyadong litaw yung mga gift dahil nasa health, pasok pa rin siya sa spiritual gifts. Lahat ng mga ministry of health and serving. Ano mong paglilingkod yan? Spiritual gifts yan. Pwede maitulong yung spiritual gifts. Pangatlo,
teaching and pastoring. Pwedeng teaching o pwedeng pastoring. Ang trabaho ng gift of teaching, ito yung mga nagtuturo para, lalo na especially sa tinatawag na may kinalaman sa doctrine, may kinalaman sa Biblia, yun ang gift of teaching. Kaya yung mga Sunday school teacher natin, pwede sabihin na meron silang gift of teaching, yung mga teacher. And pwede rin gift of pastoring, dahil ang isang trabaho ng tuturo patungkol sa mga doctrines at patungkol sa Bible, ay pwedeng pastor. Trabaho rin ng pastor. At pang-apat, encouraging. Ito naman po ang gift of encouraging. Ito naman yung merong gift of exhortation. Pwede niyang, yung iba rito nakikita ko merong gift of exhortation or pwede yung parang kaya na gawin na palakasin yung spiritual sa tao through encouragement. And meron tayong mga giftings na meron dito. Yung encouragement para mag-boost, para yung ating mga spiritual ay parang lumakas sa pamamagitan ng encouragement. Meron din tayong gift of giving na sinasabi rito. Itong gift of giving naman ay higit pa sa kakayanan na mas generosity, kumbaga parang mas higit pa sa pagkakaloob, kundi sobra-sobra na gumawa yung kanyang puso sa pagbibigay hindi lang ng pera, kundi anumang kaloob na meron siya para yung kanyang anumang meron siya ay naibahagi niya sa kapatiran at sa simbahan at sa mga tao. Meron ding gift of leadership or administration. Itong gift of leadership, ito naman yung mga may kakayanan na mamuno, kaya ng mga cell group leader natin. Sila yung may mga gift of leadership and administration, yung mga namamahala sa simbahan, sila may mga gift of leadership and administration. And lastly, merong gift of kindness or mercy. Ito may mga gift of mercy, sila naman yung mga mahahabagin. Sila naman yung may kakayanan na i-comfort yung may mga problema sa buhay or pwedeng counseling, pwedeng gano'n. Yun yung mga gifts. Now, to end yung aking pong topic sa umagang to, balikan lang natin yung pong story ko kaya doon sa Matthew 25 verse 14 to 30. Kanina, binanggit natin yung master ay nagkaloob ng mga gift of talents sa mga kanyang mga servant. Pinagkatiwala niya, merong 5, merong 3, merong 1. Ngayon, dumating yung panahon, bumalik naman yung master. Ngayon, in-account sila bawat isa. Yung may 5, sabi niya, Panginoon, ito po yung pinagkatiwala niyo sa akin na talent, 5, at tumubo pa ng 5. Sabi ng master, ano sabi niya nito? Well done, good and faithful servant. And sabi niya, you have been faithful with a few things, I will put you in charge in many things. So, yung 5 na tumubo, 5 na pinagkaloob sa kanya, tumubo ng 5, sabi ng ako, well done, my good and faithful servant. Pwede kang makabahagi sa aking kasiyahan. Yung 3, binigyan din. Ito yung 3, ito yung puhunan, ito yung tubo, 3, sabi ng Panginoon niya, well done, my good and faithful servant. Pwede kang makibahagi sa aking kasiyahan. Samantala yung isa na pinagkaloob, ang ginawa niya, ibinawon niya sa lupa. Pagdating ng kanyang amo, Panginoon, ito po yung pinagkaloob sa akin na isa lang din po, kasi hindi ko na po kasi natakot po sa inyo, baka kung anong gawin ninyo. Sabi ng amo, sabi ng Panginoon niya, tamad ka. Tamad ka. Hindi mo lang pinasok sa bangko yung pera na pinagkaloob sa iyo. Anong ginawa mo dyan? Binaon mo lang. So, sabi na gano'n, kuhain nyo yung pinagkaloob natin sa kanya, kuhain nyo yung isa na pinagkaloob sa kanya, at ibigay nyo sa meron pa. At sabi noon, lumayas ka. Parang gano'n, lumayas ka, wala kang puwang sa kaharian, sa aking kasiyahan. Parang gano'n. Now, to conclude, yung ating pong topic sa mga ito, ang bawat isa po na tumanggap kay Jesus Christ ay pinagkalooban ng special na kaloob mula sa Holy Spirit, na yung spiritual gift. At ang bawat isa ay mayroong malaking bahagi at ikalalago sa ating pangsimbahan. So yun po yung nakita natin dito sa ating pinag-usapan. Pangalawang nakita natin dito, magkakaiba man ang ating spiritual gift and functions, pero tayo ay binubuo ng iisang katawan at pwede tayong mag-work sa isa't isa, kahit magkaiba yung ating function. Pangatlo, nakita natin dito, katulad po ng ating nabasa sa chapter 25 ng Matthew, kapag ang spiritual gift na ipinagkatiwala sa atin ay ibinaon lang natin,
darating ang panahon, ito ay ipagsusulit natin at babawiin sa atin. Samantala, para naman sa mga ginamit at pinagyabong ang kanilang mga spiritual gifts, sila ay papalain ng mas higit pa, at sila ay makakabahagi sa kasiyahan ng ating Panginoon na sa langit. So, ang ating mga gifts, huwag po natin ibaon sapagkat darating ang panahon, ito po ay babawi, ipagsusulit natin. At kung maganda po yung ating response na ginawa sa ating mga spiritual gifts, ito po ay ipagsusulit natin. Pwedeng tayo ay palayasin, bawiin sa atin, palayasin. Pwede rin naman ito ay, kung ito naman ay maganda, pwede tayo makibahagi sa kaharian ng Panginoon. So tayo po manalangin sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mga salita sa umaga nito. Patuloy nga po na ang dalangin namin na hindi po namin ibaon lang, Panginoon, ang aming pong mga spiritual gifts na ito, kundi ito po ay gamitin namin para dating ng panahon, Panginoon, sa inyong pong pagbabalik, ay makita niyo, Panginoon, na kami ay masigasig na naglilingkod sa iyo at dating ang panahon, Panginoon, na kami ay merong bahagi, Panginoon, sa iyong kaharian, O Diyos. Salamat po muli. Dalangin po namin, pagpalain niyo po ang mga spiritual gift ng bawat isa, patuloy niyong patatagin, patuloy niyong ipakita sa kanila ano po kanilang mga spiritual gift ng sa ngayon, Lord. Bawat isa ay matutong umilos, matutong gumawa para sa iyong pong gawain sa bahay. Alam po namin na bawat isa ay mayroong malaking parte na dapat gampanan sa ating simbahan. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa. Tuloy niyong pagpalain sila, Panginoon, mga kaloob na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.